Hindi lahat siguro, hindi ko alam kung pare-parehas, no? Ito kasi yung parang merong kamloob sa loob. Paano kong nasabi? Ito, yung busing niya, nakakalimutan nila ang iba. Magandang hapon sa inyo mga kabikers. Nice to be back. Welcome ulit sa ating channel. Ang channel na nagbabahagi ng tutorial at purihin ang Panginoon dahil katatapos lang ng ulan sa amin. Kaya pinatila muna natin yung ulan para mas malinaw kung masabi sa inyo yung tuturo ko, no? So, problema mo ba lagi ang bearing sa likod ng motor mo? Marami kasing namumroblema sa atin na laging durog yung bearing nila sa rear hub ng motor nila. So dito sa simpleng video natin na napakaikli, no, sasabihin ko sa inyo kung ano ang dahilan at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga paraan para hindi tayo lagi madudurugan ng bearing. Kasi nakakainis pag lagi tayong bumabiyahe, lalong-lalo na sa trabaho natin. Yan ang laging pinoproblema natin. So wag na natin patagalin pa, ito na. Kadalasan sa mga nagbiyahe, sa mga nagmumotor, no, lalong-lalo na yung mga may trabaho at mga nagdi-deliver, ang laging tinatamaan sa kanila yung bearing sa likod. Dito sa may hub, no? Nakakaabala kasi sa atin yung madurugan tayo ng bearing sa likod. At hindi lang isang beses, parati, no? Nagpalit na naman tayo ng bearing, ginamit na naman natin, wala pang isang araw, dali ulit yung bearing natin, no? Ano yung dahilan, ka-biker? Kaya binaklas ko tong gulong ko sa likod para maipakita ko sa inyo kung ano yung dahilan at kung ano yung paraan natin. Iba't ibang paraan yung sasabihin ko sa inyo, choice nyo na lang kung ano yung pipiliin nyo, no? Dito kasi sa hub natin mga ka-biker, pag ang bearing natin, pag inuga natin sa gitna at umuga, may tama na yung bearing natin, no? Pero pag ginanon natin at hindi umuga, okay pa yan. Ang dahilan kaya nadudurog yung bearing natin, may iba't ibang senaryo yan, no? So, halimbawa dito, pag etong paglagyanan ng bearing natin, maluwag na, kahit okay pa yung bearing, nadadali pa rin yung bearing natin, no? Kasi nga, maluwag na tong lagyanan ng bearing niya, tapos okay naman yung bearing natin, uuga pa rin yan. Ngayon, ang problema mga ka-biker, yung dating konting-konti lang ang luwag nito, kakainin niya na naman ng konti at luluwag na naman. So, ang problema dyan mga ka-biker, kahit magpalit tayo ng magpalit ng bearing, bali wala. Kasi nga, maluwag na tong paglagyanan niya. Ka-biker, paano kung konting luwag lang, yung medyo konting-konti lang, at okay naman yung bearing niya sa kabila? Alam nyo mga ka-biker, dyan nagsisimula yung problema lalong lumalala pag hindi natin pinapalitan kaagad. Kailangan, pag yung bearing natin uuga na, kailangan nyo na magpalit. Huwag nyo nang hayaan na kainin niya tong paglagyanan niya. Ang kadalasan kasi, pag nakain na to, lumuwag na to, isang bagay yan na kahit magpalit tayo ng magpalit ng bearing, dudurugin pa rin yung bearing kasi hindi na balance. Ang magdudurog dun mga ka-biker, yung ehe natin sa likod. Ito kasi yung nakasuksok dyan. Yan, pag nakasuksok yan, dapat fit, no? Fit siya. Wala siyang uga, no? Pero pag umuuga na yan mga ka-biker, ano? Kakainin niya to. Siyempre, luluwag na yung bearing, no? Kaya nabe-bearing na yung likod natin, no? Gana dito. Ang pagsisimula na lumuwag dito, mga ka-biker, dahil yan sa bearing. Pag mauga na yung bearing, uugain niya na rin yung paglagyanan. Kaya sa tagal, yung ehe natin mag-iibang direksyon. Hindi na siya pantay. Ngayon, kakayudin niya ngayon. Ito, no? So, ano pang dahilan mga ka-biker kung bakit kahit nabago na yung bearing natin, nabe-bearing pa rin? Ngayon, pag nagpalit tayo ng bearing, tignan din natin sa kabila. Ano yung titignan natin ito? May bearing din sa loob ito. Ayan. Okay? Yan, bearing. Pag umuga na yan, may tama na rin. Pero, ang pinakadahilan mga ka-biker, kung bakit nabe-bearing at nadudurog pa rin, nababasag na ito, no? Minsan, ito yung dahilan. Kasi yung iba mga ka-biker, ito, kung hindi lahat siguro, hindi ko alam kung pare-parehas, no? Ito kasi yung parang merong kamloob sa loob. Paano kong nasabi? Ito, yung busing niya, nakakalimutan nila ang ibalik ito. Ayan. Pag wala ito mga ka-biker at sinuksok natin, nakalimutan natin ibalik ito, sa mga gumagawa kasi minsan pag kinalas na at eto naigulong kung saan ito hindi nila na maikakabit, nakala nila walang ganito, sinusuksok po dito yan mga ka-biker. Ayan, susuksok yan.
Yan kasi yung magpipit sa bearing, no? Magpipit sa bearing dito. Ayan, yung bearing dito. Yan. Okay? Bali, 3 bearing yan. Isa sa kabila, isa rito sa gitna, and then, isa rito sa may takip ng hub natin, sa may sprocket. Ayan. So, eto, kakalusot dito yan. Kaya pit siya. Walang galaw. Ngayon, pag wala ito mga kabiker, susuksok lang yung ano dito. Halimbawa, eto. Ayan. Sinuksok mo dyan. Suksok mo, no? Uuga. Yan nyo? Pansinin nyo. Uuga. Okay? Mauga. Pero, pag meron yun mga kabiker, kakabit natin. Kapit natin dito. Pag nilagay mo ito, pit, walang uga. Ano? Wala siyang uga kasi nilagay mo yung spacer. Ngayon yung iba kasi, hindi nila napapansin, nung lalo na yung mga may-ari ng motor, hindi nila napapansin meron pala yung spacer sa loob. No? Hindi pare-pares ang spacer, minsan tubo lang yun, minsan ganito. Ayan. Kumpara sa walang ganon, di ba? Kaya nga, pag wala yung spacer na yon, kahit na may pit pang pagkakakabit nyo sa gulong nyo, wala yon, aalog siya. No? Tingnan nyo, maluwag eh. Makikita nyo yung maluwag. Kasi pag nilagay natin yun, nagkakaroon siya ng pit. Magiging pit na tong ehe natin. Tong axle. Ayan, pit siya. Okay? So, wala siyang uga. Pero pag wala yun, pag wala na yun, ganyan. Kahit na meron pa siyang busing dito sa ano, maluwag na sa loob. Okay? Kawawa. Eto. No? Ngayon, mga kabiker, sasabihin ko naman yung mga paraan para malaman natin kung ano yung gagawin natin. So, ang paraan natin mga kabiker, kadalasan ang ginagawa namin sa ganito, pag maluwag na, dito muna tayo. Pangsamantagal lang pangsamantagal. Temporary lang, para lang na solusyon, pero makakatulong, no? So, ang nilalagay namin dito, yung gugupit kami ng maong, tapos isisiksik namin tong bearing. So, hindi ko sinasuggest na tatagal yun, pero remedyo lang yun, remedyo. Yung sisiksik namin ulit yung bearing, so magpipit siya. Yung iba naman, build up. Ito, pero magpapaano ka pa sa machine shop, gagastos pa. Ngayon, ano yung mas mainam ka, biker? Lalong-lalo na pag yung basag na rito. Naglalamat kasi ito minsan eh. Sobrang katagalan, maglalamat yan, babasagin niya na yung hub nyo. So yung iba kasi, bumibili ng bagong hub na aftermarket, which is good naman yon. Pero ang maisasuggest ko sa inyo mga kabiker, bumili kayo ng parts out na same original, same stock. At check-in nyo yung bearing nyo, kalasin nyo yung original nyo, at ipit nyo doon. At i-check nyo kung aalog na ganyan. At nahihila nyo yung bearing, no? Kasi ang pag-check dyan sa pag nalaglag yung bearing, maluwag na, no? Ang ginagawa ko dyan, tinatanggal ko ito eh. No? Tinatanggal ko yan para makita ko kung malalaglag yung ano. Tapos, bibiglayin ko tong gulong. Kailangan merong sapin ng yan. Ibagsak yung gulong nyo. Kung nalaglag yung bearing, maluwag. Yan, yan. Okay? So, tumatama lang yan sa basahan. Ito, tong gulong. Para malaman nyo kung mulawag. Ito, ano siya, oh. Okay siya. No? So, magandang suggest ko sa inyo mga kabiker para hindi na kayo mainis at maabala sa biyahe nyo. Yun yung gawin nyo. Bili kayo ng parts out kasi mas kalidad yun, mas original. Pero kung may alam kayong pinagbibilan ng original na ganito or yung semi-branded kung meron, no? Yun yung kunin nyo. At make sure na parehas sila. Kasi pag hindi nagtugma sa takip yan, dito, sa takip nito, kailangan iparehas, no? Mamaya, binigyan pala kayo pang wave alpha. Hindi sila mag-match.
kailangan pang RS125 din ng unit nyo. At kadalasan mga kabiker, sobrang tagal din yung bushing na parang tubo, wine-weldingan nila ng washer para humaba yung bushing at para mag-fit. Kasi sobrang katagalan, kinakain niya din tong paglagyanan dun sa loob ng bearing. So lumulubog yung bearing. So yun lang mga kabiker. Napakasimpleng video. I hope na nakatulong sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like and paki-share na rin. And then, paki-subscribe. Kung nasa Facebook kayo, paki-follow yung page natin.